Magandang Martes ng gabi sa inyo. Today is the 9th day of September. Martes. Yan. Kumusta ho ang maghapon nyo? Nakatulog ba tayo ng mahaba-haba? Magandang gabi ho. Pagkatapos ng isang masarap na hindi pala pananghalian, hapunan. Ano ba ang magandang hapunan ngayong gabi? Hindi ko matandaan. Si Mrs. ay nagprito ng chicken na maraming garlic. Sarap ano? At saka anong sausawan ko? Ay nako, ketchup. Ang kabuhay-buhay. Masarap sana ensalada. Ay, nako, I hate banana ketchup. I don't like it. Oo, yung tomato ketchup ako, yung original taste, yun. Anong tawag doon? Yung ensalada na hilaw na papaya. Anong tawag doon? Atsara. Atsara na ginawa ni Myra Bulisay Lee. Ang sarap niyang gumawa ng atsara. Timpladong-timplado yung alat, asim, tamis, na pag kumakain ka ng chicken, mauubos mo yung isang buong chicken ng parang hindi ka pa nabubusog sa sarap ng atsara niya. Meron talagang mga taong masarap gumawa ng ano. Siguro ginagawa nila yan with love, di ba? Anyway, may atsara wala. Sana ho okay ang inyong hapunan. Ay, ako. Hindi naman nakikinig ang misis ko. Nagpabili ko ng bawal sa akin ng beef. Nagpabili ng hamburger. Gugutom ako. Ewan ko ba, basta red meat na bawal. Pero yung burger dito, yung malapit dito sa Pioneer, tsaka alam mo yan, yung Tropical Hut, Chihuahuenes. Beef ba yun? Beef daw pero ang ibang lasa, tsaka hindi siya matigas. No? Yung dami-dami ng mga burgers na nakain ko, yun lang ang nagustuhan ko talaga. Malambot kainin. Yun. Gutom no? Ay, samahan niyo po kami hanggang mamayang 10:00 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. At hindi ko alam kung ang ating episode ngayong gabi sa Pest to Pez ay yung dalawang mag-asawa na nagre-reklamo, nagbaranggayan pa. Mag-asawa, kasal sa civil, nagbaranggayan yung mag-asawa at 2 taon na silang hindi nagsisiping. Di umano, sa ngayon dun sa lalaki, at inamin naman ng babae na nagkaroon siya ng extramarital chihuahuenes. Ayun. Na pinatawad ng lalaki. Oo. Ngayon sabi ng babae, yung lalaki daw naman may mga kachat-chat, ganyan. Pag ganyan pinandaan natin yung mga pagkukulang at kamalian ng ating mga ka-partner, kahit magpatawad ka araw-araw, pag ganyan ang outlook mo, hindi magiging maganda ang pagsasama niyo. When you forgive, kailangan you learn to forget. Yun. Hindi na natin babanggitin yung mga maling ginawa niya nung araw and all those stuff. At mukhang wala ng respeto doon sa mag-asawa. Nawala yung respect, nawala yung trust. Parang hindi na maganda para magsama sila. Alam ba ninyo na pwede kayo maghiwalay nang hindi kayo nagkakasala? Ang sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag niyong paghiwalayin, huwag paghiwalayin ng tao. Pero hindi nangangahulugan na forever and ever, amen. No? Paano yung mag-asawa, ito, sarili kong pananaw, paano yung mag-asawa na sumisikat pa lang ang araw, nagmumurahan na, yung parang asawa ka ng presidente ng Pilipinas na laging may PI sa bahay mo,
At nagsasama lang kayo, quote and unquote, alang-alang sa mga anak. Sa mga bata, alang-alang daw sa mga bata. Yun. Palagi nag-aaway, palagi nagsisitahan, wala nang mabuting ginawa yung kapartner niya, things like this. Anong gagawin nyo? Kung akong tatanungin nyo, mabuti pa kung talagang hindi nyo kayang patawarin ng isa't isa at wala kayong plano na magsama ng mahusay, harmoniously, maghiwalay na kayo. Yan. Oo, yung ibang bahay, o kayong maghiwalay lang kayo, na isang bubong kayo, magkaibang kama, magkaibang kwarto. Kalukuhan yun. Maghiwalay na kayo. Yan. Pero hindi ko kayo sinasabihan na pagkatapos yung maghiwalay, makipagrelasyon kayo sa ibang tao. Ayun ang kasalanan. Yun ang kasalanan. Kasi what is the purpose? Para magsama ang mag-asawa nang walang nakikitang harmony ang mga anak na laging nagmumurahan, laging may PI. Walang respeto sa isa. Ano pa purpose? At nagsasama kayo. Di ba? Huwag nang nagsama. Oo. Sabihin niyo, sabi ko. Tayo po ay napapakinggan sa buong Pilipinas, sa Mega Manila sa 105.9 True FM, sa Davao kung saan nandoon si Amadeo Giorgio Gonzalez at si Mami Lorleen Gonzalez sa 106.7 True FM, 101.9 sa Cebu at Negros, 101.5 sa Cagayan de Oro City, 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc City, at siyempre Cabosas Radio, 107.9 FM sa Tacloban City. Tayo rin po ay napapanood sa True TV, sa Signal Television, Channel 19 at sa Satellite. Bukod sa TV, meron din po tayong kasabayang napapanood sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ninyo ang True Network PH. At True Network PH. Pagbabalik ko natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes, 9 ng buwan ng Setyembre. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang spiritual sa araw na ito ng Martes, 9 ng Setyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Lucas, talata 12 hanggang 19. Nang panahong yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pagbaba ni Jesus kasama ng mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinapahiran o pinapahirapan ng masasamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Ang ating mabuting balita, kapatid, ay nagbibigay ng pag-asa sa atin, sa mga pumapailalim sa kapangyarihan ng Diyos at kumikilala
sa Diyos. Punahin natin ang unang bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas sa 12 talata ng Kabanata 6. Ito ay binigyan daan o binigyan diin ng Panginoon ng kahalagahan ng pagdarasal. At ang estilo ng ating Panginoon ng kanyang pagdarasal ay lumalayo siya sa maraming tao at nagpupunta sa mga liblib na lugar sa bundok, ganyan, kung saan walang tao. Naroon ang katahimikan at magdamag siyang nagdarasal sa Diyos. Ano ba ang dasal? Ito ba yung pagdarasal ng Santo Rosario? Hindi po, wala pang rosaryo nung araw. Ang pagdarasal ay pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, ang pagbubukas natin ng puso at isipan sa Diyos at ang ating paanyaya sa Kanya na manahan sa atin, buksan natin ang ating puso sa Kanya at kilalanin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao at maisalarawan natin ang Kanyang imahin ng pag-ibig, pagpapatawad, compassion. Ito ang pagdarasal. At sa Kanyang pagbaba, kasama niya ang 12 mga apostol na Kanyang pinili sa pamumuno ni Simon na tinawag niyang Kefas or Pedro. At sila sa gawin ng Judea, sa Jerusalem at sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon kung saan nandoon ang dagat ng Galilea, doon nagpagaling si Jesus at nangaral. At siguro, sa Ebanghelyo ngayon, ito ang sinusundan ng ibang mga Katoliko na kapag sila ay nagsisimba o dumadalo sa prosesyon ng Nazareno o sino mang santo, ay humahawak sila sa imahen. Katulad ng pananalig ng mga tao nung araw na nagsisikap ang lahat ng mga may sakit na makahawak man lamang kahit sa laylayan ng kanyang damit sapagkat may lumalabas na kapangyarihan at gumagaling sila. Maaring ito dahilan, subalit kailangang maging maingat din ng mga mananampalataya na hindi maging idolatrous. Ang ating pagsamba sa Diyos, hindi maging idolatrous sa mga imahin. Ang mga imahin ay hindi Diyos. Ang mga imahin ay mga larawan lamang, gawa ng tao, na nagre-represent sa larawan ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 10 minuto bago po mag-alas 9 ng gabi, ating alamin kung ano ang mapupulot nating aral sa ating Pez to Pez Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na mapapanood sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre, kasama ho natin dito si Binibining Corina Sanchez Rojas at ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaagan, Dr. Love ng True FM at True TV. At kung nais po ninyong magpadala ng komento, mensahe, opinyon, pwede po kayo mag-post sa ating comment section ng ating live stream or pwedeng magpadala ng mensahe sa ating messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang I Love You, I Hate You. Narito.
Huwag niyong mamalitin 200 pesos. Sa katunayan, yan ang pinag-awayan ng mag-asawang maghaharap ngayon. 200, ate. 200 piso. Ala. Napikon at naglayas ang misis na si Ging sa sobrang paniningil ng kanyang asawa na si Mon. 200 pesos. At ngayon, nagsisisi na raw si Mister. Pero totoo nga kaya na talagang 200 pesos lang ang pinag-awayan ng mag-asawang ito? Gusto na niyang umuwi si Mrs. Ano ba talaga? I love you o I hate you? Nakikita ko talagang problema nila. Yung financially at saka yung pagkukulang ng pag-aalaga ni Gingging sa mga anak niya. Pag nadaan ako, si Ate Ging nakaupo lang, nagsiselfone. Samantalang pong si Paring Mon, ay balik-balik pupunta sa tindahan, tas alaga sa mga bata. Sina Mon at Ging ay 18 years nang mag-asawa at may 5 anak na. Pero ngayon, reklamo ni Mon kay Ging, isa kang pabayang ina at walang pakialam sa pamilya. Kung hindi po niya pinalayas yung asawa niya at hindi niya binibilang bawat sentimo at meron siyang respeto sa asawa niya, hindi dapat masira ang pagsasama nila, dapat maayos pa. Sa harapan ng mag-asawa, maayos pa kaya ang problema o I love you goodbye na? Mon at Ging, harapan na! Palagay ko kung nagmahala naman minsan, pwede din namang magkabalikan. Kasi kung minsan na kayong nagmahalan, bakit naman 200 lang, yun pa ang inyong magiging mitya, hindi ba? Okay, so sino nagrereklamo? Ikaw yung nagrereklamo. Anong reklamo mo? Ang irereklamo ko po, kaya po ako lumapit po dito na sana masuyo ko na siya at umuwi para naman po sa mga anak namin po. Ilan na anak nyo? 5 po. 5? Opo. Okay. Tapos, ano ba ang Teka muna, so, 200 piso nga lang ba talaga ang pinag-awayan nyo? O, yun po talagang dahilan po ng ano namin, kaya po siya na umalis. Kasi po nung umuwi pa po ng Friday po, na sumahod po siya, hindi ko naman po sinisingil, nag-aantay po akong kusa siya. Inayaan ko po, hanggang po nag-pay-out po siya ng 4-piece. Monday po, hindi po siya pumasok ng trabaho. Tapos ngayon po, nung darating na yung Monday po, walang pasok. Pagka Martes po, sabi ko sa kanya na wala akong pambili ng paninda ko dahil nagbukas po ako ng tindahan. Para po ngayon, sinabihan ko po siya. Ngayon, nung natulog po siya at may dumating po sa bahay na may papaabot na pera po sa gwardiya po sa tower na nagre-renta po sa amin, wala akong pamalit kasi 500 lang po yung kukunin ko po doon. Ngayon, ginising ko po siya para manghiram po ng 500 para iabot. Ngayon po, nagbigay naman po. Oh. Tapos, ang sabi ko po sa kanya, ito na ba yung ibabawas ko dun sa palista mo sa tindahan, sabi ko. Ang haba ng kwento ng 200 piso, no? Tapos po, yun po. Ngayon po, nung nagising po siya, sinabihan niya po ako na, bigyan mo ko ng 100 kasi may panggagamitan ako. Tapos yung 200, may utang po siya kasi sa isda po. Yun po, hanggang sa naging 200 na lang po yung sabi ko sa kanya, ano po ibibili ko ng paninda ko niyan na Sinagot niya po ako na, bahala kang maghanap ng pambili mo ng burger na paninda mo. Yun po. O teka muna, so iniwanan ka niya? Hindi ko po alam po na Hindi ganyan yun, ma'am. Ganito Ay, teka po yan. muna, sandali lang. Kasi merong sinasabi ngayon itong si Ging na hindi totoo yung kwento mo. Ging, o ito naman ang kanyang panig. Ano naman ang kwento mo? Ang umpisa kasi noon, sa 200, nakahiga siya sa tindahan. Ako naman, galing ako ng palengke kasi winidraw ko yung pera galing sa 4-piece.
Kasi 4-piece member po kami. Ngayon, 2,500 ang na-withdraw ko. Bali may 200 na tira sa ATM. Ngayon, nag-grocery ako. Kinasya ko yung 2,500 sa mga pangangailangan sa bahay. Bumili ako ng bigas. Basta pinaghati-hati ko yung 2,500 na yun. So may natira na nasa worth of 400 pesos. 400 o 300 plus, mga ganon. Ngayon, andun siya sa tindahan nakahiga. Wala pa nga ako ilang minuto na nakarating galing ng palengke. Siningil niya ako sa 200 na kulang ko daw sa tindahan niya. Sabi ko sa kanya, di ba 400 yung binigay ko sa'yo? Sabi ko, nagpauna ako sa kanya ng 200 kasi ang utang ko sa kanya is 400 mahigit sa tindahan. Sabi ko, asa na pala yung 200 na binigay ko sa'yo, pambayad doon sa hipon. Sabi niya, ginrocery niya daw lahat yung 400. So wala na akong ibibigay sa'yo, sabi ko. Walang natira doon sa winidraw kong pera kasi binili ko lahat ng mga pangangailangan dito, kapos pa nga sa 2,500. Siyempre, ngayon, nagalit siya. Minura-mura niya na ako agad. Ay! Oh. Sabi niya, mas maganda pang umalis ka dito, wala kang silbi. Ay, pinalayas! Minura-mura niya ako. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa halagang 200, ganyanin mo ako. Sabi ko sa kanya, pero bago nangyari yung 200 na yan, pinabarangay niya ako na walang dahilan. Ay, nako! Pinabarangay niya ako. 1 week lang ang nakalipas bago naganap itong 200 pesos na to. Pinabarangay niya ako dahil may pinagtalunan kami ng dahil lang naman yun doon sa tinapon kong akala niya basura. Ang punto nito, may 200 na pinag-aawayan. Na minura-mura na daw niya itong siging. Opo, sinabihan niya ako na halagang 200. Iba pa yung tungkol sa pagbabarangay. Pinabarangay niya ako. 1 week lang ang nakalipas. So bakit mo siya pinabarangay? Dahil po, dati po, siya po ang nagpapabarangay sa akin na hindi po ako sumasama dahil ayaw ko po magdesisyon na pagsisisihan ko po balang araw. Kaya po, nung napuno na po ako, kasi naging matigas na din po ako sa nakikita ko sa kanya. Kasi lumayo na po siya sa amin, mga anak ko. Ako na po lahat nag-aasikaso eh. Panay ka turo sa akin ng ganyan. Ikaw nga, hindi mo nga masikaso yung anak mo. Andun ka lang sa likod, nag-cellphone-cellphone. Yun po yung cellphone pala. Kaka-cellphone mo yan. Sa akin mo lahat iasa. Sandali lang. 5 ang anak. Sa akin mo lahat iasa. Sandali lang. Anong mga edad? Yung panganay po 18, yung pangalawa 14, yung pangatlo 9, tapos yung pang-apat 6, tapos 1 and 1/2 po yung bunso ngayon. Cargo ko po lahat yun. Sa ngayon, ma'am, dahil wala ako sa bahay, kaya andun sa kanya lahat. Pero natapos na po namin. Pero nagkatrabaho ka kasi. Opo. Anong trabaho mo? Sa pabrika po. So, yumabang ka daw? Yumabang ka dahil sa... Hindi po totoo yan. Kaya po ako napasubo magtrabaho dahil hindi siya nag-aabot ng pira sa akin. 8 months pa lang ang bata. 8 months pa lang ang bata. Sandali lang. Napasubo ako magtrabaho dahil matagal na siyang hindi nag-iintrigo ng pira sa akin. Ang mga anak niya... Caretaker po. Ang mga anak niya sa akin naghumihingi. Anong ibibigay ko? Dahil mismong ama, hindi marunong mag-intrigo sa asawa. Ano ibibigay ko? Kaya wala akong pira. Diba? Wala akong pira. Sandali lang, Ging. Maghinahon ka muna, ha? So, wag na kayong magturuan. Siya lang naman po, ma'am. Mahilig mag-ano at ikaw nasa bahay ka. Alam mo yung gano'n? Kasi wala ka rin trabaho. Opo. Ako po, sumasahod ako doon kaso yung unang sahod ko doon po is 5,500 lang po monthly. Caretaker saan? Sa lupa po. Lupa. Opo. Tapos ngayon po, nagpadagdag po ako na naging 6,500 po. Nagpadagdag po ako ulit. Yung kwento niya po na hindi po ako nag-aabot sa kanya, hindi po nasayang yung pera. Nagplano po talaga ako, kaya po ako nakapagbukas ng tindahan ngayon. Nag-iipon naman pala. Nagbukas po ako para unti-unti, kasi nakapag-isip na din po ako eh. Masakit din sa akin na mahigit 2 years na hindi po kami nagsasama sa isang bubong po. Masakit din po sa akin yon. Kasi nga, naging natuto na din ako nakikita ko sa kanya na maging matigas. Kasi tuwing lalapit pa ako sa kanya, parang... Natural, natuto ako magmatigas dahil kinakaya-kaya mo ako eh.
kinakaya-kaya mo ako. Alam mo kasi na wala akong pamilya dito sa Maynila. Kaya kinakaya-kaya mo ako. Kaya natuto ako magmatigas. Dalawang taon mo nang hindi binibisita mga anak mo? Hindi, ma'am. Ngayon lang. Opo, ngayon lang to. Ano pa lang. Mahigit isang buwan pa lang po na nawala ako sa bahay. Dahil doon sa nangyari sa 200 na yon. So, bakit sinasabing 2 taon na kayong hindi nagsasama? Ma'am? May kubo-kubo po ako sa likod po. Po, ma'am? Likod ng bahay. 2 years na po kaming hindi nagsisiping, in short. Totoo bang nagkaroon ng kaliwaan? Kayo ba'y kasal? Opo. Kasal? Kasal po kami. Okay. So, meron itong elemento ng batas. So, ano yon? Meron ka bang hinala dito kay Ging? Ano po, meron po talaga kasi dati po kami sa Malabon po. May nangyari po doon, tapos ang ginawa ko po, matagal ko pong natanggap pero nilayo ko siya hanggang sa nakarating po kami sa Valenzuela. Paulit-ulit po pero hindi ko po siya binitawan. Talagang siguro sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, tinanggap ko po lahat ng pagkakamaling yon hanggang sa ngayon po. Kaya hindi ko po talaga... Teka muna. Nakailang beses? Hindi ko na po Hindi mo na alam. Okay. Ito ba'y totoo? Totoo po yan, ma'am. Pero naayos namin yun. Pero, meron din siyang, bago ako pumunta dito sa Maynila, meron din siyang ka-chatmate. Sana makita raw ni Ging na napakaswerte niya sa asawa niyang si Mon. Yan ang sinasabi ng kakampi ni Mon, si Noriet. Humarap ka na. Noriet, bakit mo naman nasabi na napakaswerte ni Ging kay Mon? Kasi po, nakikita ko naman sa kanya na siya na tatay sa mga anak niya. Maayos. Opo. Tulad ngayon, kahit may mga sakit, nandyan siya. May sakit ang mga anak mo? Opo, alam niya po yan. Sinachat ko, tinitext namin, sinachat, pero ang sinasagot niya sa amin, may pasok siya, kinachat niya po niyan. Pero ma'am, updated ako sa kanila. Kahit wala man ako sa nila, kahit wala man ako sa bahay, updated ako. Siyempre, may trabaho ako araw-araw eh. Ate, stay in ka ba sa pabrika? Wala ka doon? Hindi po. Nakitira ako ngayon sa kaibigan ko, katrabaho ko din. So anytime pala pwede kang umuwi? Ina-update ko sila araw-araw. At tuwing sahod, nagpapadala ako sa mga anak ko ng allowance. Yung pagbisita ko, hindi ko pa nagagawa yon. Kasi pinaplano ko kung paano ako makabisita. Kasi nga yun ang sabi ng panganay ko na ayaw ni Papa na magkita tayo. Wala po akong sinasabing gano'n. Majority ng parenting presence. Tapos yung sinasabi niya pong allowance na sinasabi niya sa anak niya, ang panganay niya lang po ang nakakatikim. Yung tatlong maliliit po ay wala, ay nagagatas po yung maliit. So close sila ng panganay, panganay paborito. Ang panganay at saka yung pangalawa, yung college ko at saka yung pangalawa, yun ang inaabutan ko ng pera. Okay, ito na. Isa siya sa bunga ng pagmamahalang Mon at Ging na kumakampi sa kanyang nanay. Na si Ging, Tristan, humarap ka na. Tristan, bakit kay nanay ka kumakampi? Ever since po kasi talaga, nung bata po ako is kay mama na po ako. Kasi syempre po, parang ang pagkakaalala ko po sa kwento po ng father ko is si Papa po umalis sa bahay para po mag-work sa Maynila nung nasa province po kami that time. So 6 months po yun. So 6 months nag-alaga sa akin si mama. So siguro kung ikaw naman po lagi mo makakasama yung magulang mo po or yung sa mother's side mo is parang mas ma-attach po. So feeling ko po kasi yun po yung nangyari and ayun po, mother ano po talaga ako. Talagang kay nanay ka? Yes. So kumbaga wala ka nakikitang pagkukulang ng nanay mo doon sa maliliit mong kapatid? Hindi ko naman po masasabi yun, pero alam ko naman po na may pagkukulang kasi po hindi naman po kami kumbaga lack of finances din naman po kami talaga. Kaya po, masasabi ko po na may kakulangan po talaga. Oo. Tristan, bilang panganay, parang tumatayo kang pangatlong magulang. Yes. Pag tinatanggap mo ba yung perang bigay ng nanay mo, hinahati mo rin ba sa mga kapatid mo? Well po, kasi po, kailangan ko po kasi siya sa school dahil first year college na din po ako. So, ibig sabihin po nun, kasi po yung dalawa ko pong, sabihin natin yung tatlo ko pong kapatid,
sumunod sa amin nung pangalawa, ano naman po yun, napoprovide na naman po ng father ko yun. So, no need to kaya give nga. na po No ng need money na sa siguro kanila. sa money. Kasi po mga elementary pa lang siya po na siya na ang nagpo-provide Tsaka doon since kailangan 5. talagang makapagtapos si Tristan hanggang kolehiyo para Yes. makatulong. Yes. Tama yun, tama Lagi yun. kong sinasambit sa kanya, bakit hayaan pa nating mangyari sa atin to? Bakit hindi tayo tumutok sa mga anak natin, lalo sa panganay, sabi ko. Sabi ko, pero ngayon niya lang matatanda nasabi na po yan tayo, kung saan matatanda na umalis tayo, ako. sabi ko sa Kaya kanya. nga mas maganda talaga na nasampulan ko siya. Kasi kung hindi ako aalis sa bahay, hindi siya magsasalita Nagbago ng tono ganyan. nung Hindi siya lumayo ka. magsasalita ng ganyan. Kasi pinabayaan niya to eh. Pinabayaan niya, hindi siya naging good provider sa panganay niya. Pinabayaan niya. Ang mas priority niya yung mga maliliit. Samantalang ito, pumapasok sa school, walang baon. Dr. Love, tama pa bang magsama ang mag-asawa sa ngalan o alang-alang sa mga anak? Yun, alang-alang sa mga anak, tantanan niyo ako. Ang tanong ko, sabi niyo kasal kayo, ito ba ay sacramental wedding or civil wedding? Sa ano po, mayor. Sa mayor, civil wedding. Kasi sa sacramental wedding, sa harap ng Diyos, susumpa kayong dalawa, magmamahalan, maglilingkod sa isa't isa, re-respetuhin ng isa't isa, susuportahan ng isa't isa. Meron tayong bahagi doon yung aras, yung ibinibigay ng lalaki yung aras, yung coins sa asawa niya. Symbolical yon. Lahat ng ari-arian at kikitain ng lalaki, ipagkakatiwala sa asawa. Yon, para sa pamilya. Ganun yon. Now, question. Meron pa ba kayong interes sa magsamang dalawa? Wala na po. Nako. Mon, ikaw, anong sagot mo, Mon? Opo, para po sa mga bata po. Kailangan po Kung para lang naman sa mga bata, Tantanan niyo sa walang akin yung... walang respect, wag na. Tantanan niyo sa akin yung magsasama kayo para sa mga bata kasi walang binatbat yun. Okay. Alam niyo, mahalaga sa mag-asawa, binubuo ng respeto at pagtitiwala para mabuo ang pag-ibig. Yung dalawang yon, pagtitiwala at respeto, wala sa inyo. Hindi po kasalanan. Hindi po kasalanan ng maghiwalay. Kung araw-araw nag-aaway kayo at nagmumurahan kayo, mas tahimik ang mundo kung maghihiwalay kayo. Kung magsasama pa kayo, learn to forgive and forget. Kung hindi nyo kaya, wag na kayo magsama. Hindi kasalanan yon. Ang kasalanan, makipagrelasyon ka sa iba pagkatapos kang humiwalay sa asawa mo. Ate Kuring. Salamat po. Alas 9:20 ng gabi, ang tumpak na oras ang nadinig nyo ay awitin ng Starship. We built the city, napatanig yan mga mid-80s, 1983, 84, ganyan. Yung mga panahon nagdi-DJ pa tayo. Narito ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating pong Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, ang sabi ni Francis Anthony Gador, parang love or money ang Peg Brothers yun. Kasi pinag-aawayan talaga yung about sa problema na pinansyal. Dapat pinagtatrabahuhan yan para may makain ng mag-asawa at sa mga anak para po mabuhay. Wala, kanya-kanya na sila eh. Yan ang isa sa mga elemento kasi yung kailangan may unity, merong, may tiwala, may respeto sa isa't isa. Nagkanya-kanya. Sabi ni Andrew Villanueva, hindi sa pagmamayabang Dr. Love, pero ako na sasagot sa 200 pesos na yan. Sige na, sahod naman na sa A15. Sasahod na naman sa A15. Saan ko ba ipapadala? Nabigyan ako ni Corina. Baka masyadong maparami. Si Jenny Magno naman sabi niya, ano bang klaseng relasyon niya? Lumalala ang away mula sa mga maliliit na issue dahil napag-uusapan dahil hindi napag-uusapan ng mga ayos. Kasi nga po pag may galit na kayo, wala nang respeto sa kapwa mo, lahat ultimong maliit na bagay will become a big thing. Yung maliit na bagay, lumalaki na kasi
wala na. Doon na nagpo-focus. Di ba? Ang atensyon, wala na kayo nakikita maganda dun sa iyong karelasyon. Kaya there's no use para magsama pa sila. Kasi, sa kanila rin naman ang galing na wala silang tiwala na sa isa't isa. Pag ganyan, na punong-puno ng galit ang puso mo, lahat na makita mo masama. Jacqueline Ginto, mag-asawa ba kayo talaga? Bakit ganyan ang tratuhan nyo? Kung di na kayo magkasundo, maghiwalay na lamang kayo. Kasi kung palagi kayo nag-aaway, hindi rin maganda sa mga bata ang ganyan. Mabuti pa yung maghiwalay na lamang talaga kayo. Di ba? Kasi, alam mo, sa akin to, pag ang asawa mo, pag ang lalaki, no, nagsimula na minura yung asawa niya. You know, yung ordinaryong mura, yung PI, kagaya ng presidente natin dati, di ba? Siguro baka hiniwalay ng asawa niya dahil dun sa palagi nagmumura no? Baka namumura din yung asawa di ba? Kapag ang asawa mong babae, lalo na, namura mo ng PI, sa akin, para mamura ko yung asawa ko ng ganyan, wala na ako talaga respeto. Kaya kailangan maging maingat tayo. Maging maingat. At iwasan yung pagmumura kasi nakakababa ng dignidad ng pagkatao natin yan. Ewan ko, pero in my 56 years ng pagsasama naming mag-asawa, hindi pa ho siya namumura, maniwala ka. Kasi bawal sa bahay namin yan. Siguro, ako, kasama ng mga barkada, magkakabiruan siguro, ganyan. Pero sa bahay, bawal yan. Marie Santos, he says, she says. Sino man dapat paniwalaan? Parehong may version ng kwento, pero sa totoo, yung mga bata ang talagang apektado at kaawa-awa. Tama? Maria Carmina, madalas talaga ang problema ng isang pamilya ay pera. Puro na lang pera. Paano? Hirap na sa buhay, maliit ang kinikita, ang laki pa ng mga tax na nanakawin pa ng mga politiko at saka mga district engineer. Tapos, niloloko lang tayo. Lumaban kayo ng patas. Di ba? Talaga, nakakalungkot ka. Minsan iniisip mo magbabayad pa ba ako ng buwis? Kung obvious na obvious, ninanakaw ang buwis na ibinabayad ko. Pinaghirapan namin yan. Di ba? Eunice Pipito, maganda nga siguro maghiwalay na lamang kayo mag-asawa. Kawawa rin ng mga bata, palaging naririnig ang bangayan nyo. Nakakarindi yan. At saka nakakainis makita talaga. Si Joan Donor, Lakandula. Maliit na halaga lang pinag-aawayan nila. Pero ang pagmumura sa kanya ni Kuya ay napakasakit. Para sa akin, ang pagmumura ay malaking issue. Masakit masyado kapag minura ka. Pa-shout out po sa amin dito, Dr. Love. Nakikinig kami ngayon, sina Darren at ang asawa ko. Maraming salamat po. Thank you very much sa pakikinig ninyo. Sana meron tayo napupulot na aral dito sa ating mga nadidinig na ito. Sandali lang po at pasalamatan lang natin si Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, nagpapacheck ng attendance. Shout out tayo kay Maria Erica Yeklo Pena at Riza Templadong Parang Kape. Francis Anthony Gador, good evening Brother June, pakibati po ng advance happy 23rd birthday sa akin. Birthday ko po. Birthday ko po. October 5. October 5 po pala anyway, happy birthday sa iyo sa October 5 advance. Advance happy birthday. Angelita Banato ng Patero, Julieta Sugita ng Macau, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Sherry Picho, Seattle, Washington, Garcia Vincent, good evening Dr. Love, watching here at Gloucestershire, UK, while on the way para magsundo sa school sa mga bata. Yan, ganyan ang tatay talaga. Out of topic po ito, Dr. Love, sabi nila, may warranty ang mga nasirang project like kalsada at flood control under DPWH. Ang tanong lang po, sabi ni Garcia Vincent, sa sariling pera po ba nila ang gagamitin ng pagre-repair ng nasira or pera pa rin po galing sa gobyerno? Ano ka?
maglalabas ba sila ng pera nila? Kaya nga, hindi ba ninyo napuna yung mga karsada na kapapagawa pa lamang hindi pa halos natutuyo ang semento, sinisira na uli. Sinisira na uli. Bakit? Kasi may pondo. May mananakaw. Mahiya ka sa balat mo! Meron pa ba yan? Balat nga, wala na yan eh. Sobrang kapal ng balat yan eh. Silang pinakamalaking kinuha eh. Exactly. Kaya sila ang mayaman, ang Pilipinas, ang bayan natin, naghihirap, lubog tayo sa utang. Ang mga walang hiya. Suntukan na lang kami. Ay nako, walang mangyayari dyan. Makakapal ang mukha niya para suntukin mo, sasakit ang kamay mo. Talagang, yan ang mga walang hiya. Yan ang mga walang hiya. Ang titibay ng mga mukha. At nako, kung makapagtanong pa, kung makapagtanong sa mga resource speakers, sa mga resource persons, kung magtanong, akala mo mga santo. Akala mo malinis. O ngayon, pinasabog ng isang kontraktor, kasama pala yung mga senador na yan. Kasama raw kayo. Buwisit kayo. Nawawalan ka ng respeto sa ganung uri. Hindi dapat respetuhin yung mga yan. Elena Baldosa, magandang gabi ho. Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Lori Feria Flores ng Pasay. Alini Hunco ng Kuwait. Lilian Panaligan Buwan ng Paranaque, magandang gabi. Si Luz Grimalt. Magandang gabi po, Brother June, watching and listening from San Mateo, Rizal. Buhat po dito sa gitnang bayan. Maraming salamat po. At si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, ngayon po ay kumakain, ang ulam ay sardinas. Diretso ko nang kinain, hindi na niluto, nilagyan ko lang ng kalamansi ang sardinas. Kain po tayo. Di ba malansa pa ganun? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Gusto ko yung Spanish sardines. Merong Spanish sardines na milkfish, bangus, di ba? Masarap yun. Olive oil lang, pwede mo nang ipangsabaw sa kanin. Ralph Richie, DG1, good evening Dr. Love. Happy fiesta po sa mga taga San Mateo, Rizal. Alay sa Nuestra Señora de Aranzazu. Viva la Virgen! Ray Martinez, magandang gabi. Puwera lang po sa mga corrupt at mga magnanakaw. Sana makulong at maparusahan sila. Sang-ayon, pag-greet muna po ang aking wife na si Daphne sa Marshall Islands. Maraming salamat. And Chato Sakluti, good evening to you, my friend, Chato Sakluti. Naniniwala ba kayo na may mangyayari dito sa mga investigasyon na ito, mga expose na ito? Maniwala kayo. May puputok na balita na matatakpan. Matatakpan itong mga expose na ito. Mawawala uli yan. Mananahimik. Pagkatapos wala na. No? Ano nangyari sa mga nawawalang sabungero? may mga pa-dive pa tayo sa Taal Lake, di ba? May pa-dive pa tayo sa Taal Lake. Meron na mga ebidensya nakita. Ano na nangyari sa kaso ng mga sabungerong nawawala? Anong nangyari sa suspect? May nadidinig pa ba kayo? O asa si Alice ko? Saan napunta? Ano nangyari sa mga pinag-aawayan ng mga gambling lords at mga pogo-pogo? May balita pa ba kayo? Wala na, nagtakasan na. Ganyan tayong Pilipino. Pagdating ng eleksyon, puro mga magnanakaw na naman ang iboboto natin at magre-reklamo na naman kayo. Ayan, oras ho. 9:31. 20 minuto bago mag-alas 10 ng gabi, ating tunghayan ang isang kasaysayan na padala po ng isang taong nagtatago sa username na JustAbby_MD mula po sa post sa Threads. At narito ang kanyang kasaysayan. My dad had an early retirement sa DPWH.
he retired with a second-hand car and an ongoing loan from Pag-ibig for our house. Ang sabi niya, ako nagtatrabaho, pero ang mga boss ko ang yumayaman. I remember dati, when I saw his bosses, ang rangya nila. There was even a time that they and their families were spending 1 million pesos a day in the province. And that was like, 20 plus years ago. At that time, malaking halaga talaga yun. So anyway, my dad retired and received his retirement pay. Borrowed some more from banks and put up a business. After years of hard work, he is now reaping the rewards and he sleeps peacefully at night. He is happy, has no bosses to answer to, and lives with a clear conscience. The funny thing is, many of his former bosses in government, yung dating kaliwat kanan ang pera na easy money, are now drowning in debt. Some of them even come to him to borrow money. It's just shows that when money comes too easily, it often disappears just as quickly. Ito po ay buhat sa post ng username na si JustAbby_MD sa Threads. Alas 9:45 ang tumpak na oras. Balikan po natin ang post ni JustAbby_MD sa Threads. Sangayon sa kanya, ang kanyang ama ay nag-retire sa pagtatrabaho sa Department of Public Works and Highways. Napapanahon itong government agency na ito, itong mga panahon na ito, na napakainit at nasa hot water ang DPWH, no? I'm sure isinulat ito ni JustAbby_MD nang walang intensyon na makapanakit ng damdamin ng iba. Ito'y pagpapatunay lamang, kapatid, na hindi po lahat ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan ay mga corrupt. Meron ding mga mahuhusay na honest to goodness na naghahanap buhay, nagbabanat ng buto at pinabawasan din ng buwis na katulad natin. At umuwi ng bahay kasama ng pamilya nang may respeto ang pamilya sa kanya at siya ay may respeto rin sa kanyang sarili dahil alam niyang wala siyang ginagawang masama. Nag-retire at ang kinalulungkot niya, siya ang trabaho ng trabaho, yung kanyang mga boss sa DPWH ang yumayaman ng yumayaman. Ngayon, kung atin pong pakikinggan ang mga isinisiwalat ng mga kapwa nila magnanakaw, makikita natin na marami at malaking porsyento ang malalaking isda ay mga politiko. Ang mga district engineer ay mga kasangkapan lamang, although kumikita rin sila sa kawalang hiyaan. Hindi po lahat, no? Siguro merong mangilan-ilan na may takot pa sa Diyos. Aanin mo ba ang Diyos kung wala ka namang pera? Di ba? Yan ang katuwiran nila eh. Di bali nang walang Diyos, basta maraming pera. May bag na Hermes, may kotse na Rolls-Royce. Ito ay mga kontraktor lang to, ha? Kontraktor lang yung mga diskaya na yan. Kung ang kontraktor ay merong 40 SUV vehicles, can you imagine ang mga matataas na pinuno ng pamahalaan na iniluklok natin para protektahan tayo? Mas malaki ang nananakaw ng mga yan kumpara mo sa kontraktor. Di ba binubulgar na? Kesyo 30% sa senador, 30% sa congressman. Diyos ko. Sige, nakawin yun ang nakawin ang pera ng bayan. After all, ipinakakain yun naman sa mga anak niya yan eh. Tingnan mo yung isang politiko, ang tatay niya politiko din, walang banggitan ng pangalan.
Kung politiko rin yung tatay niya, nagnakaw yan sa gobyerno. Ano? Di ba? Maraming asawa yung tatay niya eh. Maraming asawa yung tatay niya. At marami ring anak sa labas. Na ngayon ay politiko din. In other words, ipinakain ng tatay niya sa mga anak niya ang mga pinagwalanghiyaan niya sa politiko. O ngayon, yung anak na kung magtanong sa resource person, akala mo napakalinis niya, idinahwit ngayon ng isang kontraktor. Kasama ka, hindi ka paligtas, kasama ka. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Nakakainit ng ulo dahil inaagaw sa atin yung perang yan na hindi pa natin nasusweldo, kinukuha na sa atin sa pamagitan ng buwis at nanakawin ng mga walang hiyang politikong yan. Magtaisa na kayo. Masira sana ang tiyan nyo. Di ba? So, tingnan natin. After 20 years, yung tatay niya nag-retire, nangutang pa para makapagtayo ng negosyo. Maayos yung kanilang bahay. Di ba? Well, at least ang tatay niya nakakatulog ng mahimbing. Nakakatulog ng mahimbing. Ang nakakatawa, sabi nitong nagpadala ng liham, yung mga dating boss ng tatay niya, ng mga dating government officials, kaliwat kanan ang pera, kung magtapon milyon. Ngayon, baon sa utang at nangungutang pa sa kanya. Umiikot po ang mundo. Ang aral sa atin, lalo tayong mga magulang, at ito ay aral din ay binahagi ko sa aking mga anak. Huwag niyong pakainin ng pinagwalanghiyaan niyo ang inyong mga anak. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Nagtanim kayo sa inyong mga anak ng pinagwalanghiyaan niyo, magbubunga yan. At ang mga anak niyo ay magiging walang hiya din na katulad niyo. Katakutan niyo yan. Ano ang iaharap mo pagpantay na ang paa mo sa Diyos? Akala niyo ba maitatago natin sa Diyos ang lahat? Ano ang iaharap nating mukha sa Diyos? Ang lahat ng ninakaw nitong mga politikong ito, maniwala kayo, lahat ng ninakaw niyan, hindi ho madadala sa libingan. Mamamatay sila at mabubulok din sila, kakainin ng lupa nang wala silang dalang yaman na ninakaw nila. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ang tinig ni Skeeter Davis, The End of the World at 9:57. Naku, wala na ho tayong time. Babalik ho tayo bukas. Maraming salamat ho sa inyo. Bukas po ay Miyerkules. Ang ating mga awitin na itatampok ay mga inspirational songs kapag gabi ng Miyerkules. Bueno, sa ngalan po ng ating mga barkada rito sa ating buong production staff, at sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating NBC Officer in Charge, Jan Inigo, ang Head in Production and Programming, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating mga producers, Jake Bacud at Mike Santillan, Direk Sheikh Mamaril, Rome Ortigas, Peter Castillo, ang ating mga technicians, Mike Bulay-Og, ang PA and Avid Operator, at ang True TV Switchers, Ed Acerada, Manuel De Luna, Ronald Baricawa, at MJ Del Rosario. Ito po ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Alaikum. Mga kapatid, ito po si Brother June Banag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.